Dahil po kay Sara Duterte, Malabon mga kababayan, na plug din ng COA. Ito ha, simula po ata nung itong si Sara Duterte sa DepEd ay na-plug ng COA, tuloy-tuloy na po ang nangyayari ngayon na mga kawani ng gobyerno, sila po ay nauhubaran. Sila po, mga kababayan, ay nakikitaan ng mga anomalya. Nung nakaraan ay nakitaan din natin yung sa bayan ng Batangas, 'di ba? Si Mayor Dolor. Meron din po silang mga anomalya. Kaya ngayon ay naditine sa House of Representatives. Ngayon naman, etong congressman ng Malabon, mga kababayan, itong si Jeannie Sandoval, may 37 million na undocumentary. Nako, ito po. Mhm. Yan. Tayo, hindi tayo nagpapakita dito ng ano ha, fake, sabihin na, oh, fake news yan, wala naman yung katotohanan. Teka lang, tingnan nyo muna para sabihin yung fake news, itong ipinapakita natin sa inyo. COA po ang naglabas nito, mga kababayan, at hindi naman kayo syempre, hindi lang ilingid sa inyong kaalaman na ang COA po ay talagang nagbubukit-kit ngayon. Simula po nung itong si Sara ay lumabas ang mga baho. Oh, so ito po. Sabi dito, Malabon audit finds 37 million in unsupported expenses. The development followed COA's increased scrutiny of local government expenditure nationwide, particularly for projects implemented during election years. Sabi pa rito, ito mga kababayan ha, April 25 or April 2, 2025. Ayan, nakasulat, the Commission on Audit COA plug 37.6 million in undocumented expenditure by the Malabon City Government for 2023 projects, including 24 million disbursed through the Office of the Mayor, Jeannie Sandoval. It is annual audit report. Mayor pala. Hindi pala Congress, mga kababayan. Sorry. My bad. Okay? See, in its annual audit report, state examiners revealed the local government failed to submit required supporting documents for transactions covered by disbursement vouchers or DBS. Hindi naman sinasabi rito ha, hindi po tayo nagbibintang. Wala po tayong pinagbibintangan, wala tayong inaakusahan. Pag sinabing notice of disallowance, they have the tawag dito, may panahon para sila po ay magbigay ng mga dokumento para po patunayan na hindi totoo ang alegasyon na ito. Ang ibig sabihin ng notice of disallowance, hinahanap sa kanila yung mga dokumento para magpapatibay sa kanilang expenditure. Kaso dito sa audit ng COA, mga kababayan, wala nga po yung mga dokumento na magpapatibay kung saan po nila ginastos yung mga bagay na yon. So ngayon, hinahanapan sila, bibigyan yan ng date, ng time, kung hanggang kailan sila pwede na mag-submit ng mga dokumento para magpatunay doon sa kanilang paggastos. Otherwise, mga kababayan, pag hindi po sila nagbigay, nangangahulugan yan kapag nag-time-lapse, parang sabihin lang natin na inaalis na nila ang karapatan na ipakita or sagutin yung mga alegasyon kapag hindi po nila ipinasa yung mga kailangang dokumento. Kagaya po, nung nangyari kay Sara Duterte, nagbigay ng mga dokumento ng AFP ang ibinigay. Expenses, expenditure ng AFP. E samantalang, wala naman daw ginastos kahit pisong kusing ang DepEd doon sa ginawa po ng AFP, mga kababayan, yung youth, ano ba yon? Leadership Summit. Oh. Okay, maliwanag to ha. Ayan oh.
Violating Section 7.1.1 of COA Circular Number 2009-006. The missing documentation included payroll. Naku po, para may naalala naman na. Pag narinig ko yung salitang payroll, naaalala ko talaga yung mga ghost employees. Di ba? Daily time reports and project proposal needed to verify two major liquidation worth of 8 million and 16 million. The absence of these documents prevented our team from validating the transactions propriety the COA stated, citing the government auditing code mandate that all public funds claim require complete documentation. So wala sila, kulang ng mga papeles para patunayan. Mga kababayan, meron daw dito na liquidation of 8 million and 16 million na nawawala. Okay? The audit specifically noted Mayor Sandoval accountability under circular provision requiring agency heads to ensure timely submission of financial report. While the Malabon LGU pledged compliance with COA recommendation, auditors emphasize the lapse compromise transparency in the use of public funds. The development followed COA's increased scrutiny of local government expenditures nationwide, particularly for project implemented during election years. Nako, bakit ganon? Nagtataka tayo, bakit yung mga pera na nawawala ay sa panahon po ng kampanya? Parang ano, no? Hindi kaya nagkataon lang ba to? Bakit lahat ng pera ng natataon yung project nila ay panahon ng eleksyon? Natataon lang ba ito o baka mamaya ginagamit? Ako ay nagtatanong lang, wala po akong pinagbibintangan dito ha. Kasi hindi lang naman sa Malabon, 'di ba? During election years, marami pa. Marami pa tayong alam na yung pera tuwing eleksyon nawawala. Malabon officials have yet to specify a timeline for submitting the outstanding documents. Ayun. Siguro pag mga kababayan, bigyan ko kayo ng update kapag ang Malabon ay nakapagbigay po ng mga document para patunayan na mali po ang aligasyon or yung notice of disallowance ng COA. For the meantime, talaga mapapaisip ka. Sabi ni Ronsky, pag corrupt ka pala, para kang tumama sa loto, grabe. Ay, kaya nga marami po ang gustong pumasok sa politika. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy na sabihin natin ang mga politiko ay matitino. Pag pumasok ka sa politika, sigurado, mga kababayan. Kaya nga noon si Digong lumakas eh. Lumakas sa mga tao kasi may pinapakita siyang bahay na siya daw tumagal sa gobyerno. Hindi man lang niya napaayos yung bahay, hindi daw niya napadagdagan ng poste. 'Di ba? Yung pala, it's a prank. Yun para ay budol, para kunwari walang pera. Pero nung tinanong mo, may 5 billion daw na nakatago. Bakit? Hindi mo ba kaya? Hindi ko ba namin kaya na makapag-acquire kami ng 5 billion? Huli. 'Di ba? Pag gusto mong yumaman, may konti ka namang pera at gusto mo pang yumaman, sa politika ka pumunta. Taga Malabon ha. Bago tumakbo sa eleksyon, unahin muna yung kailangan, yung inahanap ng COA. Yun lang. Hindi yung takbo ng takbo. Unahin muna natin yung obligasyon natin. Diba? Baka mamaya, kayo ay binigyan ng timeline, pero ang inuuna ninyo, unahin muna ang trabaho bago pa mumulitika. Ha? GP, puro kakalokohan. Totoo naman, mga kababayan, yung iba nga dyan yung sa Senado nga 'di ba? Sila po ay nakabreak. Ang daming mga problema, kung tutusin, pwede na nilang umpisahan. Yung impeachment trial ni Sara, yung iba nandoon sa dahig.
Oh. Kaya pala yung mga artista pumapasok sa politika, instant million, isang pirma lang. Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo. Pag nakapasok ka sa politika like sa Senado, magkano ang sahod nila? More or less 290,000 sa isang buwan. Wag ka na magtrabaho. Umupo ka lang doon, kumain, matulog. 'Di ba? Oh, kikita ka. 'Di ba maliwanag 'yun kapag ikaw walang ginagawa, kahit sabi mo senador ka, 'yun ay pagnanakaw eh. Kasi nagtatrabaho ka, oras ng trabaho, kain ka lang ng kain. Pasok ka lang ng pasok, wala ka naman tinutulong. Ha? Oh, meron pa daw mga kababayan, yung ganun-ganun daw ng bigote. Loko-loko rin tong asawa ko eh. Sabi ni Ma'am UK Sawaki, kaya si Ipe gusto manalo. Kaya nga tumalon eh, para daw mga kababayan. Talagang si Ipe sabi niya kanina sa sobrang pagmamadali siguro, pag-edit ng kanyang video. Sabi niya gano'n, hindi po ako abogado. Hindi rin po ako Pilipino.